So, kaldagan nga kay baking. So, ito po ang ating expectation sa ating cake ngayon. At ayan pong sinend ng ating customer na punggol man nga. Diyos ko, kahirap pag voice over pag bago magising. Pero kailangan mo magtrabaho kay Lolo M kasi wala ka na sasahurin. Anyway, ang ating cake ay size 7x7 lang dapat. Pero ginawa kong 7x9 na naging 7x10 sa dami ng filling, Zay. Ito nga po ay red velvet cake with cream cheese frosting. At kung nakikita nyo, bakit ko nga ba pinapaloob yung ating frosting na nasa gilid para yan ay hindi mag-leak ang ating cream cheese fillings sa gitna. Kasi nakita ko yan sa labas ng bansa na ginagano nila. Yung way nila yon para hindi daw mag-leak yung filling nila na nilalagay sa gitna. So ayan, naglalagay din ako ng dowel para bigyang support ang ating cake kasi medyo mataas talaga to. At hindi ako naglalagay ng board in between ng cake natin. Tawag dun is double barrel kasi parang sa akin ay secured naman yung aking cake. And so far, hindi pa naman ako nasisiraan ng cake sa way ng aking pagsastock. Basta gumamit lang talaga tayo ng makapal na board. Cake drum nga ginagamit ko sa mga matataas na cake para mas secured siya. At yung ating dowel ay tagos hanggang sa board niya. So naglalagay na tayo dito ng frosting, pero white lang muna yung ang nilagay ko kasi yung color nga ng ating cake is red and hindi naman natin pwede na damihan yung paggamit ng food color sa ating mga frosting kasi papait nga siya. So ayan, paano ko nga ba na-achieve ang aking red na frosting? Ang gamit ko po ay Puetraco red and red or Christmas red ng Chef Master. And kumuha lang po kayo ng konting frosting. Tapos yan lang po yung lalagyan nyo ng food color. At hanggang sa ma-achieve nyo ay paunti-unti kayong magdagdag. Ako nagdadagdag ako every 10 minutes. Tapos nire-rest ko muna siya bago ako nagdadagdag naman ng another batch ng food color. Tapos i-mix nyo lang siya. Huwag nyo pong i-overmix yung inyong frosting na nilalagyan ng food color kasi magiging liquidy po siya, no? Dapat tamang mix lang po talaga siya. Tapos rest naman, tapos dagdag naman ng food color, rest. Yun lang po yung way. Rest is the key lang po talaga sa mga dark colors. So balik na nga tayo dito sa cake. Nag-cover na ako dito sa ilalim na part ng golden yellow. Ang gamit ko po dyan ay golden yellow, lemon yellow at saka brown para ma-achieve ko yung pagka-gold na color ng ating frosting. So ayan, tignan nyo sa mano-mano na pagde-decorate ng ganitong design ng flower. Dato, Diyos ko, ang hirap pala dito, guys. Nakakanginig and nakakapasmo. Nakabudla kita na mag-drawing sa cake man. So ayan, gamit ko nga dyan ay toothpick. Ini-scrape ko lang yan a little bit. Little bit. Paloob ng cake. Kasi para nga ma-achieve natin yung gustong design ng ating customer. Kasi yan talaga yung gusto niya. Sabi niya, pag na-achieve ko daw ay magbibigay daw siya ng tips. So syempre, mapabida-bida taanay. Alam nyo ba, ginawa ko to mga 3 AM. Natapos ako talaga 8 AM. So ito yung gamit ko kung paano ko na-achieve ang soft icing pero gold na color. So ayan, Americolor na gold dust na may liquid na siya and Chef Delight na gold dust. Ayan, i-mix ko lang. Mix lang natin and ilagay na natin sa ating airbrush. So ayan, nag-invest talaga ako sa airbrush kasi malaking tulong talaga siya. Ayan, tignan nyo, nag-glitter na yung ating frosting kasi nag-try ako muna ng konting part lang. Tapos ayan, airbrush lang natin paikot saka gold na color. Yan yung base ng color ko kasi mas madali nating na-achieve ang gold na color. At tignan nyo, di ba? Sobrang kintab niya guys. And sobrang ganda niya na. Para sa akin, bahala kayo kung ayaw nyo magandahan. Wala pilitan, sis. So, ayan. Spray lang natin ng paulit-ulit hanggang sa ma-achieve na natin yung gusto nating pagka-gold ng ating cake. So, ako, nag-stop na ako kasi makalain man na kung sobra ka damo sang gold dust dai, maaskad man sa tutunlan. Ayan, naglagay na din ako dito sa ating white na edible flower. Pinagawa ko pala yan kay Rhoda na kapwa ko baker dito sa Sara. So ayan, tignan nyo, sobrang ganda niya na and sobrang pino ng kanyang pagkaka-gold.
Kasi maiba talaga pag airbrush tsaka binabrush lang yung glitter na edible dust natin. So, ayan, naglalagay na tayo dito ng mga artificial flowers. So, sa mga time na to, sobrang nahahappy na ako sa naging outcome ng cake ko. Kasi alam ko sa sarili ko na grabe yung struggle ko na matapos ko lang to. Pero, super worth it nung nakita ko. And napaka-elegante talaga nung gold and red na combination. Kayo ba guys, nagagandahan din kayo sa combination na yon kasi sobrang elegante niya talaga sa mata ko. Diyos ko po. And guys, baka pwede akong humingi ng favor na kung pwede i-share natin tong video na to para mas marami pa tayong matulungan ng mga kapwa baker natin kung paano na-achieve ang gold na frosting or gold na design ng cake and also red cake, o diba? Kasi ito yung mga struggle natin, paano nga ba natin na-achieve ang mga ganitong colors na para masatisfied yung customer natin. Pero syempre, dapat willing naman yung customer natin na magbayad sa atin ng tama sa pag-achieve ng mga ganitong colors kasi magastos din to guys, no? So thank you guys for watching and thank you so much Ma'am Christy Belonio sa pag-order. Please like, comment, share this video. Babush! I hope you enjoy!